Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Toyota Light Ace 1990 model. Bali ang problema na ito guys, hindi gumagana yung oil pressure warning light. Yan ito guys, papakita ko sa inyo. Yan ito guys, Toyota Light Ace. Yan. Ito guys, hindi gumagana tong oil pressure warning light. Yan. Kailangan kasi guys, gumagana yan. Napaka-importante yan guys sa sasakyan. Kasi kapag hindi nagana yan, in case na may sumirit na langis, hindi siya magwa-warning. Kasi kapag nagbawas ng langis yan guys, dapat iilaw to. Yan ito guys, yung parang takore. Yan. Ito guys, bali na-testing na namin to. Hindi ko na sana bibidyoan to. Kaya lang sa may mga sasakyan na ganito, malaking tulong na rin to guys. Ituturo ko sa inyo guys kung paano yan gagawin. Bali 5K to guys. Yan, 1990 model. Toyota Light Ace. Dito sir, all power no? Ano siya, manual. Di bali, yan guys, wala siyang power window. Yan. Tapos wala rin siyang power steering sir no? Wala. Yan. Ito guys, ituturo ko sa inyo yung location ng oil sending unit. Yan. Bali ito siya guys. Rek, punta ka ron Rek sa ilalim. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam guys, nasa yan, ilawan natin. Yan, turo mo Rek. Yan guys, nasa ilalim ng oil filter. Yan. Ngayon guys, ang gagawin nyo, kung kayo nagdi-DIY, kailangan yung bunutin yung socket. Sige Rek, bunutin mo nga yung socket. May wire ka dyan Rek? Oo, meron. Yan. Kailangan guys, yung wire na yan, yung kulay dilaw na yan, ididikit nyo sa negative o sa body ground. Sige Rek, dikit mo Bali 5K to guys. Kailangan guys, ididikit nyo sa negative. Yan. Sa parting makina. Yan. Yan. Nakadikit na Rek? Yan. Kailangan guys, i-on nyo yung susi. Yan, tulad nyan guys, umilaw siya. Yan, papatayin ko susi. On. Sige Rek, iangat mo. Yan, dikit mo. Yan, ganyan lang guys ang gagawin nyo. Ididikit nyo sa ground o sa may makina. Ngayon kapag dinikit nyo hindi siya umilaw, ibig sabihin maaaring putol yung wire o ano kaya pundido yung ilaw. Yan. Ngayon guys, umilaw siya. So ang sira niya lang yung oil sending unit. Sige Rek, okay na. Ito guys, nakabili na kami ng oil sending unit. Yan. Bali, Rek, magkano bili mo rito Rek? Magkano bili mo rito sir? Nasa 300? Nasa 280. 280. Ito guys, mabibili lang to 280. Yan, binili ng may-ari. Then guys, bago natin gawin yan, syempre papakita muna natin may-ari. Papa-shoutout muna natin. Sir, shoutout ka sir, baka may papatingin ka. Shoutout sa misis ko at saka sa mga taga Negros. Mga kaibigan mo sir, mga kasamahan mo kanina. Mga tropa kong technician doon sa El Rancho. Shoutout. Yan, si sir, bago nating customer. Ano to sir, nakita mo rin mga video ko? Oo, nakakita ko sa group. May ng group, problema ko ganyan sa sa langis. Sa langis. 'Yun, tapos may nag-tag ng videos mo. Tapos nakita ko, Google Map ako, malapit lang pala dito sa akin. Sa Binyan sir. Sa Binyan lang din naman ako. Yan, si sir, bago nating customer. At sa mga subscriber ko at saka sa mga viewers natin, yan, panoorin nyo lang itong mga video ko. Marami kayong matututunan sa akin. Yan, dito ka Rek. Ito guys, papakita ko sa inyo guys kung paano yung palitan. Yan, bali yung kailangan natin katala. Yan, ang sukat na ito guys, ang alam ko 26. So wala tayong labing 26, kaya ito katala na lang gagamitin natin. Yan. guys, medyo masikip lang to.
Diyan, Rick, kaya dyan sa ibabaw. Kaya siguro. Diyan natin ano yung sa ibabaw. Yan, subukan natin guys, dito sa ibabaw. Medyo masikip doon ah. Yan. Itarik. Kailangan guys, pababa. Medyo masikip lang guys. Mahirap ipihit. Yan. Tapos kapag lumuwag na, kung kaya ng kamayin, kamayin natin. Yan. Itarik. Yan. Yan, ito guys ang oil sending unit. Yan. Bali, original pa to guys, stock pa. Yan, papalitan natin ng yan yung replacement na. Kailangan lang guys ang pagsisikip niya na sakto lang. Kasi kapag nasobrahan nyo ng sikip, maaaring mabasag ang kinakapitan ng oil sending unit. Malaking trabaho yan guys kapag nabasag. At sa lahat, siyempre bibili pa yung may-ari ng oil filter holder. Kaya medyo ingat lang. Yan. Guys, okay na. Tapos ibalik na natin yung wire o yung socket nya. Yan, ito guys yung linya na to, papunta yan sa dashboard. Yan, testing natin. Sir, dito ka. Mapagsak yan. Angat pa yan. Kasi baba mo. Hindi, angat mo muna. Yan. Yan sir, meron na. Yan guys, okay na. Nakakabit na. Yan, umilaw na siya. Tatayin natin susi. On. Yan guys, kailangan na kapag pinaandar natin yung makina, kailangan mamatay yan. Sir, okay na, di ba? Ayos. Patay natin. Yan, on. Start. Okay, sir. Yan. Okay na guys. Rek, tinan mo kung may tulo, Rek. Tinan mo kung may tulo. Wala. Yan. Patay. Yan. Start. Yan. Ito sir, yung ano na to. Ito guys, yung iba guys, ang oil na yan, minsan merong gumagawa ng mga alternator sir, kapag hindi namamatay yung battery indicator, sinasabay nila sa oil. Yan yung mga ibang dumadaya, kunyari ang problema ng alternator na kinabit nila, sira yung IC, walang indicator, walang battery indicator, sinasabay nila sa oil. Yan ang mga iba na ginagawa na kumbaga dinadaya nila. Yan. Siyempre mamamatay nga, pero ibig sabihin may problema yung alternator. And guys, ganyan lang. Okay na. Yan. Ito guys, lagi nyo tatandaan, kapag hindi gumagana yan sa sasakyan nyo, kailangan paganahin nyo yung ito, yung takuri na yan. Yan, yung parang genie na yan. Kasi napaka-importante yan guys. Kapag sumiritan lang is guys, kapag hindi gumana yan, syempre, kailangan kasi guys, kung magagana yan kapag sumiritan lang is. Ngayon kapag hindi gumana yan, kakatok ng makina nyo. Yan, napaka-importante yan guys. Sir, maraming salamat sa'yo. Okay na. Thank you. Wala ka na babatiin sir. Sa ano, magulang mo, may parents ka ba sir? Nandito rin sa shoutout sa papa ko, kasama ko sa trabaho. Shoutout sa kay Job. Next day, pupunta, babalik kami dito sa power window naman yan. Sir, ano mo, yung bossing mo, batiin mo rin. Nasa Subic ngayon si boss eh. Boss Manny, shoutout ko. Sir, maraming salamat sa'yo. Thank you sir, thank you. Guys, sa ganyan lang, Toyota Light Ace.
kapag hindi gumagana yung ganito nyo guys, yung oil sending unit, kailangan paganahin yan guys. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isa kong bagong video. Maraming salamat.